Sa muli po, magandang hapon sa kanilang lahat. Good afternoon. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, narinig natin ang turo ni Jesus tungkol sa pagiging mapalad o maswerte. Sa English, ito'y tinatawag na Beatitudes. Pero ang tanong po, pagkatapos nating marinig itong mga sinasabi ni Jesus, tayo ba ay sumasang-ayon sa Kanya sa kung sino nga ba ang mapalad? Madaling sabihin, Father, narinig na namin yan. Pero ang pangalawang tanong, naniniwala o di kaya'y sumasang-ayon ba tayo dun sa mga mapalad na sinasabi ni Jesus? Balikan natin ang sinabi niya. Sabi niya, mapalad ang mga aba o ang mga dukha. Naniniwala ba kayo doon? Mapalad ang mga nahahapis. Mapalad ang mga inaalipusta. Mapalad ang mga pinag-uusig. Sa mata po ng mundo, ito yung mga taong hindi mapalad. Sila ang mga taong kawawa. Di ba? Iba po ang pamantayan ni Jesus ng pagiging mapalad sa pamantayan ng mundo. At dahil tayo po'y nasa mundo, at dahil po sa influensya ng social media, minsan, tayo mismo, hindi rin kumbinsido dito sa mga sinasabi ni Jesus tungkol sa kung sino ang mapalad. Pero mga kapatid, may iba pong gustong makita ang Diyos. Gusto niyang makita natin ang isang bagay na hindi po natin nakikita kasi nakatutok lang po tayo sa mga bagay na pangmundo. In the Beatitudes, Jesus is not saying that suffering itself is good. Hindi niya sinasabi, maghirap kayo, magdusa kayo kasi mabuti sa inyo yan. Wala pong ganun. Jesus is not glorifying suffering and pain. That is clear about it. Sa halip po, ang tinuturo ni Jesus sa atin ay mas malalim na katotohanan. At ano po ito? Na ang totoong pagiging mapalad, ang totoong kaligayahan ay hindi po nagmumula sa pag-iwas natin o sa kawalan ng samot-saring mga krus, paghihirap at pagsakripisyo sa buhay. Bagkus ito'y nagmumula saan? Sa pagkatuto po nating magkaroon ng tamang paningin sa buhay, sa gitna po ng mga pinagdadaanan nating mga pagsubok, sa gitna ng pinagdadaanan nating mga paghihirap. Alam po ng Panginoon ang isang bagay sa ating mga puso na madalas po itinatanggi natin. At ano po ito? Na hindi natin kayang i-appreciate ang sinasabi nating totoong kaligayahan kung hindi po tayo nakaranas ng pighati. Tama? Hindi natin totoong mararanasan o hindi natin totoong maintindihan ng sinasabing kapayapaan kung hindi tayo nakaranas ng pagkaligalig sa buhay. Ang ating pong buhay, ito po ay pinaghalong karanasan ng liwanag at dilim. Pinaghalong karanasan ng kasiyahan at kalungkutan. At yan po ang katotohanan sa buhay na kailangan nating yakapin. Yan ay isang katotohanan sa buhay na kailangan nating tanggapin. Kahit po ang modern psychology ay sumasang-ayon dito sa sinasabi ko. Sabi doon, happy people are not those who control everything, but those how to adjust to a certain situation. Ibig sabihin, marunong po lumaro, marunong sumayaw sa tugtog ng buhay, ika nga. Tinatanggap ng mga masayahing tao ang maraming mga bagay sa kanilang buhay. Tinatanggap ang katotohanan ng hindi lahat ay kayang
kontrolin. Kaya nilang mabuhay kapag meron pong discomfort. Kaya nilang lumabas sa kanilang mga comfort zones. Kaya nilang mag-adapt, ika nga, sa mga pagbabago sa kanilang buhay. In many ways, my dear friends, this is exactly what Jesus is also telling us in His teachings on the Beatitudes. When we become too much attached to comfort, when we become too much attached to money and our security, even small problems become unbearable to us. Halimbawa po, sanay kayo na paglabas nyo sa bahay, dala-dala nyo yung cellphone nyo. Yun ang inyong sense of comfort eh. Yun ang inyong sense of security. Kaya paglabas mo sa bahay, nasa may kubaw ka na, naalala mo wala kang cellphone, hindi ka na makapagpatuloy sa iyong pupuntahan. At dahil doon, sira na ang araw mo. Dahil sanay kang dala-dala mo parati ang credit card mo. Pagpunta mo sa isang mall, napansin mo, hindi mo pala dala, iinit na kaagad ang ulo mo, hindi ka na makapagpatuloy sa iyong ginagawa. A minor inconvenience becomes a major crisis when we become too attached to our comforts. Pero ito yung isang mas mahalagang bagay. Kung matutunan po nating mamuhay ng payak at simple, kung tinatanggap natin na ang buhay ay may kasamang hirap, may kasamang pagsubok, may kasamang krus, kahit po ang mga maliliit, mga bumunting biyaya ay nagiging dahilan ng isang pusong parating masaya. Parating masaya. Halimbawa po, kung tayo po ay sanay na hawak-hawak natin ang lahat, nakukuha po natin ang lahat-lahat, mapapansin po ninyo, hindi tayo kaagad-agad nasasatisfy sa buhay. Bakit? Inisip natin, kaya ko naman kunin yan eh. Meron naman ako yan eh. Pero mga kapatid, kung nasanay tayo kahit sa mga bagay na kukunti lamang, we become appreciative of them, even the small blessings that we have, even the simple gifts that is given to us. The danger comes when we refuse to accept suffering as part of life. Kung tayo po ay allergic, halimbawa, allergic tayo sa pagluluksa. Kung tayo ay allergic, halimbawa, sa karanasan po ng kawalan, pagkukulang. Kung tayo ay allergic sa mga krus at pag-iirap ng buhay, gagawin po natin ang lahat upang ito ay iwasan. Kahit mali na. At madalas po ito yung problema. Yung sobrang pag-iwas sa mga ito, sa mga pangit na karanasan ng buhay, mas lumilikha yan ng problema sa atin. Mas lumilikha ng malaking problema. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin ngayon, yung kahalagahan po ng isang pusong parating nagpapasalamat. Sabi po nila, grateful people are happy people. Isa po sa pinakamadaling paraan upang maging masaya, upang maging mapalad, ay magkaroon ng pusong parating nagpapasalamat. Madalas po, hindi naman talaga tayo kulang sa biyaya. Ang problema lang po sa atin, hindi natin nakikita ang biyayang meron tayo. Bakit? Dahil po nakafocus tayo sa biyaya ng iba. Para tayong yung bata sa commercial, ano sabi niya? Bakit ako wala, sila meron? Ang tanong, totoo nga bang
wala ka o hindi mo lang nakikita kung ano ang meron ka. Huwag po tayong tumingin sa wala. Huwag po tayong tumingin sa kulang. Huwag tayong tumingin lamang sa mga problema ng buhay. Matuto rin tumingin sa mga mumunting biyaya. Sa kung ano yung meron tayo. Kapag araw-araw po tayong nagpapasalamat, nababago nito ang ating pagtingin sa buhay. Ulitin ko po, binabago ng pusong nagpapasalamat kung papaano po nating tinitingnan ang ating buhay. Kapag tumigil po tayo sa pagiging mapagpasalamat, ang mga biyaya po ay unti-unti ring nagiging pasanin sa atin. Sabi ng isang spiritual writer, ang mga biyaya daw po ay parang hanging ating nalalanghap. Nasa paligid lang natin yan. Libre po yan. Pero madalas hindi pa natin napapansin. Madalas hindi natin napapahalagahan hanggat ito ay nawawala na. Kailangan na po natin. Ang kaligayahan, mga kapatid, ang pagiging mapalad ay hindi basta-basta dumating sa atin. Ito po'y pinipili natin at pinipili sa pamagitan po ng pagtitiwala natin sa Diyos at sa pagsunod natin sa Kanya kahit po mahirap ang buhay. Kapag ang buhay ay nakaugat kay Kristo, kahit mahirap, kahit anumang karanasan ng kalungkutan at kakulangan, hindi ito makakaagaw o hindi ito mananakaw ang saya sa ating puso. Sa pagpapatuloy po nating misa, hingin natin ang biyaya na mabuhay po tayo ayon sa banal na aral. Mabuhay hindi po ng perpektong buhay, kundi mabuhay po ng isang buhay na tapat. Nawa, matutunan po nating makita ang ating tunay na kaligayahan sa buhay, hindi kung papaano po itong tinitingnan o sinusukat ng mundo, kundi kung papaano tinitingnan at sinusukat ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen.